Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin para kaming magnanakaw. Samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sa mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Dadagan ang Mita News Update. Legal personality ka. Opo. O, pero para sabihin mo doon, nagbibigay na nga ng impormasyon yung tao. Kasi kine-question niya, di ba? Natatawa nga ako rin sa mga taong ito eh. Sabi niya, Hinaharang na nila eh. bakit walang ledger nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay eh. Opo. Ibig nyo sabihin, hindi kayo kapani-paniwala. Huwag mong i-contest yung resource person mo, inimbita mo yun eh. Hindi para i-cross-examine, hindi korte ito, kundi para kumuha ng impormasyon. Opo. Whether tama o mali yun, ay kayo ang mag-determine. Yun. Di ba? Gagamitin nyo lang yung impormasyon na yan in the formulation of new legislation or remedial legislation para magkaroon ng susog yung mga dating batas para kung may loophole. Para mabago. Oo, or may bagong batas. Yes. Para kayo mag-judge, wala po. At saka, alam mo akala mo talaga itong si Luistro magaling eh. But she violates yung principal, yung fundamental principle Opo. of questioning. Kung siya man, tingin niya sa sarili niya, magaling siya mag-cross-examine, mali yung ginagawa niya. There is a fundamental principle of cross-examination. Do not ask a question, the answer to which you do not know. Ayun. Huwag ka magtatanong na hindi mo alam kung anong isasagot na ng witness. Tama. Para hindi ka ma-balljack. Every lawyer na marunong mag-trial ay alam yan. Para hindi ka nabobolyak, sinabi niya, bakit wala nung panahon ni Duterte? Ba't walang ledger? Hindi ko may nagbibigay. Opo. Hindi niya alam. Sigurado kayo. Ayun. Ito pang si Terry rin doon, si Bambolyas. Si Boy Bambolyas. Oo, tanong pa ng tanong. Hindi kami naniniwala. Ay, di huwag ka maniwala. Pero inimbitan niyo yung tao. Mga Ayun. abogado ito napapakamot na lang ako ng puwit eh. Ay, gano'n. Oo. Dadagan Balita. Nagbabalik na naman ho tayo mga kapitan. Welcome back ho. Wala na hong intro. Diretso na tayo sa ating punto de vista mga kabalitaan. Yun nga po, talagang pinasaringan ni Topacio itong si Attorney Luistro. Itong si Luistro mga kabalitaan dahil nga po ay mistula bagang di niya alam ang kanyang pinaggagawa ho. Sa pagtatanong dito o pag-cross-examine dito kay Diskaya mga kabalitaan. So para maintindihan natin kung ano po yung pinatutukuyan ni Attorney Topacio patungkol ho sa pagiging mangmang at katangahan ni Luistro ho na abogado pa naman ito para bagang hindi ho niya alam kung papaano mag-cross-examine or magtatanong ho sa taong hindi natin alam kung ito ba'y akusado o kanilang resource person mga kabitan. My questions are addressed to Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan nyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize
Violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. So dito po mga kabitan, sa punto pa lang ho, parang in-intimidate niya po itong si Curly Discaya para matakot ho at makapagsalita na kung ano-ano na pabor ho sa kanila mga kabalitaan. Dahil una na ho nating binanggit ho sa ating unang video na sila po ay tinatakot di umano ayon pa ni Senador Marcoleta para lamang ho idawit ang kahit sinong senador patungkol ho dito sa Ghost Flood Control Projects. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Discaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Discaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder Lumalabas ho dito mga kabitaan, parang kino-cross-examine niya na ho dito itong si Curly Discaya. Pero itong si Curly Discaya ho, inibitahan ho dyan para magsalita at makakuha ho sila ng iba pang mga impormasyon na makakadagdag ho sa kanilang pagbalangkas ng batas. Dahil nga po ang investigasyon ito ay para ho sa in aid of legislation. Pero sa lumalabas ho ngayon sa bibig nitong si Luistro ay ginagawa niya naong korte ang Kamara mga kabaitaan dahil nga po pinipilit niya ito at in-intimidate niya para siguro matakot at ito ay luluhod sa kanila at magsasalita na ng kahit ano-ano na pumapabor ho sa kanila mga kabalitaan. Hindi pa rin ho nagpatinag at kalmado pa rin ho. Kung makikita natin dito si Discaya, kaharap ho ang karamihan at ilang mga tunglisista dyan sa Kamara. to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Discaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y maisasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong, mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Ito yung sinasabi natin mga kabaitaan, reverse psychology lang ho yung ginagamit dito ni Luistro mga kabaitaan. Sa tingin niya siguro na madadali niya ho dito si Discaya. Mr. Discaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please As- respond, Mr. Discaya. To simplify the question, Mr. Discaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Discaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi Your Honor, ano po ito, pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Discaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Naturalmente ho, i-deny ho nila ho yan dahil sino bang magnanakaw, naaamin ho sa kanyang ginagawang krimen o pagnanakaw mga kabalitaan. Napakasimple lang po yung pagpapaliwanag ho dito. Pero sa puntong ito mga kabalitaan, kung ating pakikinggan at intindihin ho natin ng gusto, ang mga sinasabi ho dito ni Luistro ay mismo lang hinuhusgahan niya na po itong si Discaya.
na sana ito ay makatulong ho sa kanila dahil kukuha lamang ho ito ng mga impormasyon para sa karagdagang impormasyon na kanilang ilalagay o isasama ho sa pagbabalangkas ng batas. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context ng sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil Bobo talaga itong pinupuyog na po babaeng kami to. ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may. Yun po mga kabataan, tulala ho sila dyan at lalo na ho itong ewan ko lang, gusto ko sanang mumurahin tong inampak na pilingira tong babaeng to. At na-touch ho ako sa sinasabi ho dito ni Curly Disgaya na mas pipiliin na lang ho nilang mamatay na may dangal ho mga kabalitan. Dahil nga po sa sinasabi niya rito na kung siya po ay paparusahan, ikukulong at kung ano-ano pa, ay paano na daw yung ibang mga kontraktor na nagnais na mag-witness, kung mangyayari sa kanya ay hindi na ho ito matutuloy mga kabalitan. Ibig sabihin nun, gagawin ho nila kung sila po talaga ay sincero, itong mga buayang politiko na ito, itong mga tunglisista na ito, kung sincero po sila mga kabalitan sa kanilang ginagawa, ay hindi ho nila ito dapat gawin ho kay Diskaya
para naman makapagkumbinsi ho sila dito ng ibang mga kontraktor na makapagsalita at magiging star witness patungkol sa usaping ito at matumbok talaga kung sino po ang mastermind na ay tinutumbok na rito ang itong si Tambaloslos at itong si Dracula, mga kabalitaan. So kung hindi ho nila gustong idawit itong si Tamba at itong si Saldico, mga kabalitaan, ay maaari ho nila itong gawin na ididiin ho yung kanilang magiging star witness or resource person para ho katatakutan ng ilang mga nagnanais na mag-witness kung sakaling makikita ho nila na malalaglag na ho sila dito sa usaping ito, mga kabalitaan. Agad Balita. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabalitaan ito ating video presentation, huwag kalimutan ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion, at i-share niyo rin po ito, mga kabalitaan. Sa susunod mga oras, magbabalik pa po tayo sa paglalahad ng totoo, makatotohanan at komprehensibong balitaan ho dito sa ating munting bahay, Dalagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out. Agad Balita.